Nagsimula ang pelikula kay Ryan Mosley, isang mahusay na chef sa Marriott Hotel Dallas, na dumating sa malayong paliparan sa lugar ng Central America. Ilang minuto lang pagkarating niya, tumunog ang kanyang cellphone na may text mula sa taong nagngangalang Rabbit. Hinihimok siya ng text na tumawag muli sa lalong madaling panahon. Bagamat si Ryan ay nasa mahigit sa 30, mukha siyang mas matanda para sa kanyang edad. Ito ay dahil nabaon siya sa napakalaking utang dahil sa pagkagumon sa pagsusugal at nahihirapan siyang bayaran ito. Nalaman din natin na si Rabbit ay nagpapautang at nagbanta kay Ryan na bayaran ang kanyang inutang. Sa kasalukuyan, ang ating bida ay nasa malayong nayon sa Central America para bisitahin ang isa sa kanyang mga matagal ng kaibigan na si Jack. Sa paliparan, sinubukan ni Ryan na makipag-usap sa mga taga roon na driver ng taxi gamit ang maliit na karunungan sa Espanyol, ngunit bigla siyang tumigil nang mapansin niya ang isang driver na may hawak na placard na may pangalan niya. Sumakay si Ryan sa marangyang SUV at umalis doon. Habang nasa daan, binigyan siya ng driver ng sulat mula kay Jack na nagsasabing hindi siya makakauwi hanggang hating gabi. Sinabihan din niya si Ryan na maging komportable sa bahay. Pagkatapos ng mahabang biyahe sa gubat, nakarating sila sa isang mamahaling villa na mayroong lahat ng kaginhawaan ng isang luxury hotel. Namangha si Ryan sa koleksyon ng alak na naruroon sa kusina at nagluto siya ng masarap na pagkain para sa kanya. Nang gabing iyon, dumating si Jack sa villa at nagyakap ang magkaibigan. Napag-alaman na huli silang nagkita 12 taon na ang nakalipas noong magkasama silang nag-aaral sa culinary school. Pagkatapos ay inalok siya ni Jack ng inumin, ngunit hindi maiwasan ni Ryan na magtanong tungkol sa mga mamahaling bote ng alak. Ibinunyag ni Jack na may stock sila ng ahensyang pinagtatrabahuan niya. Ang buong villa ay nirentahan ng ahensya para lamang sa isang hapunan sa darating na linggong iyon. Si Jack ang namamahala sa pagluluto ng hapunan, ngunit habang hindi pa dumarating ang araw na iyon ay libre siya sa villa. Dahil nahihirapan si Ryan sa pananalapi, nagtanong siya tungkol sa uri ng trabaho ni Jack. Bilang tugon, sinabi ng kanyang kaibigan na nagtatrabaho siya sa Slovenian Catering Agency na nagpapadala sa kanya sa mga kakaibang lokasyon sa buong mundo upang magluto para sa mayayamang tao. Dumating siya sa lugar na ito isang linggo bago ang hapunan at tinitiyak niya na ang mga sangkap ay makuha ng maayos. Gayunpaman, habang inilalarawan ni Jack ang trabaho, mukhang hindi niya ito gusto. Kinaumagahan, pagkatapos ng pagtakbo, pumunta ang magkaibigan sa kafe para kumain. Habang nag-uusap sila, napako ang tingin ni Jack sa isang magandang dalaga na nagngangalang Alice, na tila turista rin sa lugar. Hindi nagtagal ay sumama siya sa mga lalaki at nagsimulang mag-inuman at nag-usap ang tatlo. Napag-alaman na kamakailan lamang ay nagsimula si Alice ng solong paglalakbay sa buong mundo gamit ang maliit na halaga ng pera na naipon niya. Nauwi sa biroan ang usapan at tinanong niya kung sino ang mas magaling magluto sa dalawang lalaki, kaya inimbitahan siya ni Jack sa kanyang villa para sa hapunan. Nang gabing iyon ay nagluto ang dalawang magkaibigan ng kanilang bersyon ng risotto sa palakaibigang kompetisyon. Pagkatapos ay tinikman ng nakapiring na si Alice ang kanilang luto at sa huli ay idineklara ang luto ni Ryan bilang pinakamahusay. Pagkatapos ng hapunan, nagpatuloy ang gabi ng kasiyahan habang nagsasaya ang tatlo sa pool. Sinimulan ni Alice ang pang-aakit kay Jack at ang dalawa ay nagpalipas ng gabing magkasama. Kinaumagahan, late na nagising si Ryan at natuklasan niyang umalis na si Alice. Papasok na rin si Jack sa trabaho, kaya naiwan si Ryan na mag-isa. Sa buong araw, gumala siya sa villa at lalong nainggit sa pamumuhay ng kanyang kaibigan. Sinilip pa niya ang personal computer ni Jack na nagkataon na nakalagin ang mga detalye ng kanyang bangko. Nakita ni Ryan na mayroon siyang tumataginting na $1,000,000 sa kanyang bank account na nakabase sa UK. Gayunpaman, nang umuwi si Jack ng gabing iyon, naramdaman ni Ryan na hindi maganda ang takbo ng bagay-bagay. Si Jack ay mukhang mabigat ang iniisip at ibinunyag na ang isang bahagi ng kanyang trabaho ay nasasangkot sa panggugulo sa mga mahihirap na tao sa lokal na lugar. Napakabigat nito sa kanyang konsensya. Kinaumagahan, pagkagising ni Ryan, nakita niya ang walang buhay na katawan ni Jack. Lumalabas na hindi na kinaya ng kawawang lalaki ang dinadala at nagpakamatay. Si Ryan na nagulat ay bumagsak sa sahig at nagsimulang umiyak. Gayunpaman, dahil sa patuloy na pagbabanta ni Rabbit, hindi nagtagal ay inayos niya ang sarili at nagsimulang bumuo ng plano upang nakawin ang pagkakakilanlan ni Jack at makuha ang pera sa kanyang bank account. Nag-login siya sa deep web para gumawa ng peking lisensya sa pagmamaneho sa pangalan ni Jack Aldridge ngunit kasama ang kanyang larawan.
Sa kasamaang palad para kay Ryan, aabutin ng 3 araw para dumating ang peking lisensya sa kanyang malayong lokasyon. Noong gabing iyon, binalot niya ng plastik ang katawan ng kaibigan at nilubog ito sa ilalim ng kalapit na lawa. Kinabukasan, bumalik sa villa ang nababagabag na Ryan pagkatapos kumain ng almusal sa lokal na restaurant. Sa gulat niya, binati siya ng 2 estranghero, sina Imogen at Maurice. Ito ay naging malinaw na ang mga estranghero ay hindi alam kung ano ang itsura ni Jack sa totoong buhay. Kaya naman, nagsimulang kumilos si Ryan na parang siya ang totoong Jack at sinagot ang mga tanong ni Imogen tungkol sa mga lokal na sangkap at ng menu para sa hapunan sa susunod na linggo. Mas lalo siyang nagseryoso sa gawaing ito nang ihayag ni Imogen na ang kabayaran para sa gawaing ito ay nakakagulat na $300,000. Si Ryan na desperado ay nagtanong kung maaari siyang bigyan ng paunang bayad na $50,000 at kaagad siyang sumang-ayon. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang mga detalye ng bangko ni Rabbit at mabilis niyang tinransfer ang pera. Kasunod nito, nagsimulang magtanong si Ryan kay Imogen upang malaman kung ano ang magiging hapunan. Si Imogen na halatang naiinis ay iginiit na dapat ay alam na niya ang lahat sa ngayon, ngunit inihayag niya na ang hapunan ay may 4 na putahe at dessert, na espesyal na hiniling ng isa sa mga bisita ang dila na dessert. Nalilito, sinabi ni Ryan na hindi pa niya nakukuha ang mga sangkap at sinisi ito sa kanyang mahinang Espanyol. Nag-alala si Imogen, kaya pinakiusapan niya si Maurice na samahan si Ryan para kunin kaagad ang mga sangkap dahil 2 araw na lang ang hapunan. Nang maglaon, nang isama ni Maurice si Ryan sa palengke ng nayon, isang nakagigimbal na katotohanan ang lumabas. Ang sangkap ng hapunan ay dapat ay laman ng tao, at ito ay dapat na galing sa isang malusog na residente. Si Ryan na halatang kinakabahan ay nagsabing hindi niya makukuha agad ang sangkap at kailangan niyang makahinga. Kaya naman, sinabihan siya ni Imogen na magpahinga at bumalik pagkatapos ng misa sa simbahan kinabukasan. Kinaumagahan, sinubukan ni Ryan na tumakas sa gitna ng kadiliman, ngunit nakasalubong niya si Imogen. Nararamdaman niya ang kanyang kaba at sinabi sa kanya na ang bawat bisita sa hapunan ay magbabayad ng $1.5 milyong. Walang puwang para sa kaba o pagkakamali sa propesyon na ito, at ang mga kahihinatnan ay malala. Nang walang natitirang pagpipilian, sumama si Ryan kay Maurice at pumunta sila sa nayon upang pumili ng isang taga-roon na tao. Di nagtagal, nakahanap sila ng medyo bata at mukhang malusog na bike mechanic na nagngangalang Jose, na nagtanong kung may maitutulong ba siya sa kanila. Pagkatapos ay nilinlang siya ni Maurice sa pamamagitan ng gawa-gawang kwento tungkol sa kanilang sirang kotse. At nang ang walang muwang na si Jose ay nasa ilalim ng kotse at sinusuri ang anumang pinsala, binaril siya ni Maurice sa ulo. Nang mangyari ang mga bagay ayon sa plano, isang lokal na pulis ang dumating sa pinangyarihan. Ipinakilala niya ang sarili bilang opisyal Gallo at nagsimulang magtanong sa 2 lalaki. Gayunpaman, handa si Maurice para sa ganoong senaryo, at maayos siyang nagsinungaling na nagtatrabaho sila para sa isang property development firm. Ipinakilala niya si Ryan bilang arkitekto ng kumpanya na nagsusuri ng mga lugar para magtayo ng bagong hotel. Sa wakas ay umalis ang opisyal pagkatapos siyang bigyan ni Maurice ng tula tunay na business card. Pagbalik ng 2 lalaki sa villa, agad silang nagsimula sa trabaho. Pagkatapos nilang kaladkarin ang katawan ni Jose sa underground storage room, ibiniti nito ni Maurice ng patiwarik at hinikayat si Ryan na magtrabaho. Ang huli ay labis na kinakabahan, ngunit dahan-dahan niyang sinimulan ang pagputol ng katawan at inihanda ito para sa menu na may 4 na putahe. Nang hapon na iyon, nakatanggap siya ng sulat na naglalaman ng pekeng driver license na may pangalang Jack Aldridge. Bahagyang natuwa dito, inayos ni Ryan ang kanyang bag at agad na lumabas. Sumakay siya sa kotse ni Jack at sinubukang tumakas palayo sa villa sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, sa kanyang kaba, hindi niya sinasadyang natamaan ng isang hardinero na nagtatrabaho sa entranceway ng villa at pagkatapos ay bumagsak sa drainage. Bago siya makapag-isip ng gagawin, dumating si Maurice sa pinangyarihan at tinanong kung ano ang nangyari. Kahit na sinubukan ni Ryan na magkunwaring dahil ito sa sirang handbrake, napagtanto ni Maurice na sinusubukan niyang tumakas. Mahinahon niyang sinabi na kahit lumayo siya ay mahahanap siya ng ahensya saan mang sulok ng mundo. Pagkatapos ay itinulak ng 2 ang sasakyan pabalik sa garahe. Habang ginagawa ito, isiniwalat ni Maurice na isang chef lamang, na ang pangalan ay Betty, ang nakaalis sa ahensya. Siya ay nagluto ng husto kaya ang ahensya ay labis na humanga sa kanyang trabaho, at nang humiling siyang umalis,
nagpatawag sila ng pulong at pumayag na palayain siya. Nang marinig ito, nagkaroon ng pag-asa si Ryan, kaya nagpasya siyang ibigay sa trabaho ang lahat ng mayroon siya. Sa sumunod na eksena, naghanda siya ng detalyadong menu ng hapunan para sa gabing iyon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang karanasan sa pagluluto upang lumikha ng mga masele na pagkain at itabi ang dila para sa dessert, tulad ng hiniling ng isa sa mga bisita. Nang gabing iyon, dumating sa villa ang unang bisita, na ngayon ay binabantayan ng private security. Inihain sa kanila ni Imogen ang mamahaling alak na napansin ni Ryan noong unang dating niya rito. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pangyayari, dumating si Officer Gallo sa villa kasama si Detective Ruiz. Ang matalino at matalas ang dila na si Ruiz ay nagsabi kay Imogen na hinahanap nila ang nawawalang tao na nagngangalang Jose. Nagtanong ang detective tungkol kay Maurice, na ipinakita ang business card na ibinigay niya kay Gallo noong isang araw. Sinubukan niyang ilihis ang paksa, sa pagsasabing kasalukuyang nasa labas si Maurice at babalik siya makalipas ang isang oras. Gayunpaman, ipinagpilitan ni Ruiz na maghintay dito dahil marami siyang oras. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, hiniling ni Ruiz na makausap ang Amerikanong arkitekto na kasama ni Maurice. Nang walang ibang pagpipilian, kumpiyansa na dinala ni Imogen ang dalawa upang makita si Ryan, na abala sa paghahanda ng hapunan. Agad na naramdaman ni Ruiz na may mali, kaya nagsimula siyang magtanong kay Ryan tungkol sa arkitektura at mga materyales sa gusali. Sinikap ng huli na makabuo ng mga sagot, ngunit karamihan sa mga ito ay walang katuturan, na lalong nagpalalim sa hinala ni Ruiz. Kasunod nito, hinila ni Imogen si Ryan sa gilid at kinastigo dahil sa kawalan ng pangunahing kaalaman tungkol sa arkitektura. Lumalabas na ang ahensya na nagho-host ng mga cannibal dinner na ito ay nagbibigay sa mga tagapagluto nito ng 3 pagpipilian para sa pekeng propesyon, gayang ng arkitekto, paggawa ng pelikula, o pagpapaunlad ng ari-arian. Gusto nila na ang mga tagapagluto ay bihasa sa mga propesyon. Gayunpaman, hinayaan ni Imogen si Ryan dahil nagsimula na ang hapunan. Sa ibang lugar, tinikman ni Detective Ruiz ang sopas ni Ryan at nagustuhan niya ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid kainan kung saan maraming bisita ang nagpapanggap bilang mga investor. Ipinakita niya sa kanila ang larawan ni Jose at tinanong kung may nakakita sa binata. Bagamat karamihan sa mga bisita ay nagsabi na hindi pa, ang isa sa kanila, na Japanese millionaire na nagngangalang Nashi Koto, ay humiling kay Ruiz na manatili para sa hapunan. Nang makita ito, hinila siya ni Imogen sa tabi para sa pribadong pag-uusap at nagtanong tungkol sa kanyang ginagawa. Ipinaliwanag ni Nashi Koto na ang banta na mahuli ay nagpapasarap lamang sa kanilang cannibal dinner. Dahil isa siyang mayaman at regular na panauhin, pinayagan siya ni Imogen na ituloy ang kanyang plano. Kasunod nito, nagsimula ang hapunan, at nagbuhos si Ryan ng sunod-sunod na masasarap na pagkain. Lahat ng mga bisita, kabilang si Ruiz, ay talagang gustong-gusto ang kanyang luto at pinuri siya. Saktong dumating si Alice sa back gate ng villa. Gusto niyang makita si Jack, at atubiling dinala siya ni Imogen sa kusina kung saan nagluluto si Ryan. Hindi ibinunyag ni Alice ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit nagsimula siyang maghinala na may ginawa si Ryan kay Jack at pumalit sa kanya. Nang makita niya ang dugo na kasalukuyang niluluto nito, natakot siya at nagpas siyang umalis. Sa labas, nasira ang kanyang sasakyan at kinailangan niyang tawagin si Maurice para sa tulong. Sa kasamaang palad para kay Alice, marami na siyang nakita at tinapos ng malupit na si Maurice ang kanyang buhay. Kasabay nito, natapos ang hapunan at humingi ng dessert ang mga bisita. Nandidiri si Ruiz nang makita ang dila kaya pasimpleng humingi ng sorbetes. Pagkatapos pagsilbihan ng iba, sumulat si Ryan ng mensahe sa isang napkin na humihiling kay Ruiz na makipagkita sa kanya sa banyo. Pagkatapos ay lihim niyang ibinigay ito sa detective habang binibigyan siya ng sorbetes. Makalipas ang ilang minuto, nagdahilan si Ruiz na magbabanyo kung saan hinihintay siya ni Ryan. Hindi na kayang tiisin pa, ipinagtapat niya ang lahat mula sa pagpaslang kay Jose hanggang sa hapunan na cannibalistic. Bagamat sa simula ay naduduwal si Ruiz, pinilit niyang kumalma at bumalik sa mga bisita. Pagkatapos ay kinawayan niya sila ng good night at nagsimulang umalis. Gayunpaman, pumuslit siya sa hardin ng villa, kung saan pinuntahan niya si Ryan. Tahimik na tumungo ang dalawa sa underground basement. Doon, nakita ni Ruiz ang hindi lamang pugot na ulo ng kanyang pamangkin kundi maging ang bangkay ni Alice, na pinatay kamakailan. Nagpa siya ang dalawa na tumawag sa puwersa ng pulisya,
Ngunit sa kasamaang palad, naiwan ni Ruiz ang kanyang telepono sa kusina. Dahil walang pagpipilian, dali-daling lumabas si Ryan para kunin ito. Sinalubong siya ng mga panauhin na pumuri sa kanya para sa hindi pangkaraniwang hapunan. Sinabi pa ni Nashikoto na nagpareserba na siya ng upuan para sa susunod na pagluluto ni Ryan. Sa wakas, nakuha niya ang telepono ni Ruiz habang umaalis ang mga bisita. Ngunit muling tumama ang kamalasan ng matuklasan ni Maurice si Detective Ruiz sa basement at pinatay siya gamit ang chainsaw. Sa kabutihang palad para kay Ryan, walang nakakaalam na nakipagtulungan siya sa pulisya. Pagkaalis ng lahat, itinapon nila ni Maurice ang katawan ng detective sa lawa. Kinabukasan, nagising ang pagod na si Ryan habang si Imogen at Maurice ay kumakain sa tabi ng pool. Binati nila siya sa matagumpay na hapunan at ipinahayag na ang kanyang susunod na pagluluto ay sa Africa. Ngunit bago makabalik si Ryan sa kanyang tahanan para magbakasyon, tinurukan siya ng GPS tracking chip, isang pamamaraan na ginagawa ng ahensya sa lahat ng kanilang mga empleyado. Ngayong imposibleng tumakas, tinanggap ni Ryan ang kanyang kapalaran at nagtungo sa paliparan. Sa huling eksena, nakilala niya ang isang negosyante sa paliparan at nakipag-usap sa kanya. Nang sabihin ni Ryan sa estranghero ang tungkol sa kanyang trabaho, nainggit siya at hiniling na sana ay maging chef din siya. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.